Ang malalakas na atake ng Ukraine sa lohistika ng Rusya ay nagpapalapit sa negosasyong pangkapayapaan. Si US kalihim ng Estado Marco Rubio ang unang hayagang nag-ugnay sa pag-atake ng Ukraine sa kaloob-looban ng Rusya sa paglapit ng negosasyong pangkapayapaan matapos mag-usap sina Trump at Zelensky. Ayon kay Marco Rubio, pag-aaralan ng US admin sa linggong ito ang posibilidad ng muling pagbubukas ng peace talks ng Rusya at Ukraine. Tiniyak ni Zelensky na layunin ng sandatahang lakas ng Ukraine na mapaupo si Vladimir Putin sa negosasyon bago dumating ang taglamig. At kasunod nito, sa nakalipas na magdamag, naglunsad ang Ukraine ng isa sa pinakamalalaking pag-atake nitong mga nakaraang linggo. Sa mga oil refinery sa Saratov at Ufa, sa mga bodega ng Wildberry sa Samara region at sa Universidad sa Belgorod kung saan ginagawa at dinedevelop ang mga drone. Sa episode na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang sinabi ni Marco Rubio at ang mga nangyari sa frontline. Kasama na ang mga nangyari sa loob mismo ng Russia at kung paano ito naglalapit o hindi naglalapit sa atin sa kapayapaan. Sa madaling salita, talakayin natin ito ng sabay-sabay. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, pakisubscribe muna sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers, kaya magpapasalamat ako sa bawat subscription ninyo. Simulan natin sa pahayag ni kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio. Narito ang kanyang sinabi. Sa mga susunod na linggo, titingnan natin kung maaari nating muling simulan ang negosasyon ng mga panig at tapusin ang digmaan. Tinukoy rin niya ang pangunahing hamon sa prosesong ito. Narito ang kanyang sinabi. Nauunawaan din namin na parehong may malinaw na mga pulang linya ang dalawang panig. At hanggat hindi natin napapalapit ang mga pulang linyang ito, hindi natin makakamit ang inaasam na resulta. At dito mahalagang bigyang diin, tugma ang pahayag ni Marco Rubio sa direksyon ng administrasyon ni Donald Trump at hindi ito hiwalay na opinyon. Noong Hulyo 31 lang, kamakailan lang, sinabi mismo ni Trump na parehong Russia at Ukraine ay kailangang magbigay daan para maresolba ang sigalot na ito. Pero dati parehong sina Trump at Marco Rubio ay nagsabi ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia ay tinitingnan ng Estados Unidos ng Amerika bilang isang paglala para mapalapit ang negosasyon. At mukhang ito na ang naging bagong estratehiya para pilitin ng Moscow na makipagdialogo. Paalala, 4 na araw pa lang mula nang nalaman ng Estados Unidos at Pransya ang nagbigay sa Ukraine ng impormasyong pang-espyang tumulong sa Kyiv na imapa ang mga lokasyon ng mga sistemang depensa sa himpapawid ng Russia. Para makaiwas ang mga drone sa mga ito kapag inaatake ang mga oil refinery at mga bodega ng Wildberries. Isinulat ito ng Financial Times. Dagdag pa, ang mga espiyang impormasyon mula US at Pransya ay tumulong sa sandatahang lakas ng Ukraine na mapabuti ang pagpili ng target at malaman kung saan dapat tumama. Ikinuwento ng mga Ukrainian na military planner, operator ng drone at mga espesyalista sa enerhiya na ang layunin ng mga pag-atake ngayon ay hindi lang basta magdulot ng sunog sa mga oil refinery o sirain ang mga tangke ng reserba, kundi ang mapahinto ang operasyon ng pasilidad sa loob ng pinakamatagal na panahon na posible. Ang mga espesyalista ay nagpapayo sa mga piloto ng drone kung aling bahagi ng oil refinery ang dapat tamaan para sa pinakamalaking pinsala. Para magawa ito, kailangan munang makuha ng Ukraine ang napakadetalyadong intelihensya na nakuha nga nito mula sa Estados Unidos at Pransya. Nagsimula na ring maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang sandatahang lakas ng Ukraine sa kritikal na kagamitan bago matapos ang pagkukumpune. Ito ang napag-usapan natin, sirain ang pabrika upang tumagal ng buwan bago maibalik sa dati. Mahalagang banggitin na mahigit 1 buwan nang pinipilit ng Ukraine ang negosasyon. Habang pinag-uusapan pa ang diplomasya sa Estados Unidos, patuloy at tumitindi pa ang presyo ng militar sa Russia. Noong gabi ng Agosto 2, sabay-sabay inatake ng mga Ukrainian drone ang mahahalagang estratehikong pasilidad sa loob ng Russia. Una, ang oil refinery sa Saratov. Pangalawa, isa pang oil refinery, ang Bashneft Ufa Neftekhim sa Ufa. Pangalawang pag-atake na ito sa kumpanyang ito sa loob ng 2 araw tulad ng nabanggit kanina. Inuulit ang pag-atake para tuluyang sirain ang pasilidad. Pangatlo,
Ito ay isang malaking logistics center ng Vilberis sa bayan ng Novosemeki sa Samara Region. May sukat na halos 180,000 metro kwadrado. Ito, sa totoo lang, ay isa sa mga pangunahing sentro na nag-uugnay sa European at Asian na bahagi ng Rusya. Nadamay din sa pag-atake ang military airfield ng Engels kung saan nakabase ang mga strategic bomber na Tu-75 MS at Tu-160 at ang oil depot ng Lyudinovskaya sa Kaluga Region. Sa Bryansk Region, eksaktong tinarget ng mga sundalong Ukrainyano ang lugar ng pag-iimbak, paghahanda at paglulunsad ng mga pang-atakeng drone. Ang Russian Ministry of Defense ay nagdeklara na na-intercept at nawasak nila ang 635 Ukrainian drones noong gabing yon. 635. Paalala lang, 4 na buwan nang mas marami ang drone ng Ukraine na gabi-gabing pinapalipad papuntang Russia kaysa sa mga drone ng Russia papuntang Ukraine. Parang gusto ko itanong, mga Ruso, kumusta? Ayon pa rin ba sa plano? Sabi ni Vladimir Putin, lahat ay ayon sa plano. O gusto nyo bang ipaalala ko yung sinabi niyang hindi pa tayo seryoso sa ginagawa natin? Na yun ba? Nagsimula na talaga kayo? O hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisimula? Noong gabi ng ika-3 ng Agosto, may panibagong pag-atake sa Belgorod State Technological University na ipinangalan kay Shukhov. Ang inatake ay mismong gusali ng universidad na ito kung saan ginagawa at sinusubukan ang mga drone. Ang gusali, sa totoo lang, ay tuluyang nasunog. Ang universidad mismo ang nagdidisenyo ng automated na sistema ng pamamahala para sa mga drone. Ginagamit nila ang microprocessor na Melander bilang basehan. Bagamat opisyal na sinabi ng universidad na ang proyekto ay para sa sibilyang pagmamanman ng mga linya ng kuryente at mga linya ng pagpainit. Narito ang isang detalye. Nitong taginit, inanunsyo ng universidad ang pagpapatala ng mga mag-aaral sa mga kursong pagde-develop ng mga drone. At pagkatapos, si Vladimir Putin ay magkwento sa mga barbarong Ruso na ang Ukraine daw ay umaatake sa mga kawawang estudyante, na sila naman ay gumagawa ng mga sandata para pumatay ng mga Ukraino. Pahiwatig ito ng isa pang kawili-wiling universidad na inatake rin ngayong taginet. Sa parehong gabi, inatake rin ang isa pang bodega ng Wildberry sa Vladimir Oblast, isa sa pinakamalaki sa Russia, na matapos ang sunog ay tumigil sa operasyon. Talagang kahanga-hanga ang laki ng kampanya laban sa logistics ng Wildberries. Nawalan ng mahigit 20 bodega ang kumpanya ngayong Hulyo dahil sa pag-atake ng Ukraine. Mula nang magsimula ito noong Hulyo 18, mahigit 20 bodega nang nawala sa loob ng 2 linggo. Bukod pa rito, ang Ozon, pangalawang pinakamalaking marketplace sa Russia, ay naghahanda rin para sa parehong sitwasyon. Ang totoo niyan, nagsimula ng ilipat ng kumpanya ang mga mamahaling produkto mula sa kanilang 47 logistics complexes at mahigit 170 sorting centers papunta sa mga pick-up points ng mga order. Ibig sabihin, talagang maliliit at dinadala nila roon lahat ng mamahaling bagay hanggat kaya. Naiintindihan nilang sila na ang susunod, kahit wala pang naapektuhang pasilidad ng Ozon, nag-react na ang stocks ng kumpanya. Noong Hulyo 20, bumagsak ito ng 14% sa pinakamababang antas mula Disyembre 2024. May malaking retail network na tinatawag na Krasnya Ibilye sa Rusya. Samantala, nagpatupad ng bagong kasunduan na nag-aalis ng pananagutan nila sa mga nasirang produkto kapag may drone attack. Binabanggit ko ito dahil halos lahat sa Rusya, itong mga retail network na ito ay isinama na sa kanilang mga alok ang isang probisyon. Parang kapag tinamaan ng missile o drone, wala kaming pananagutan kahit masunog pa ang produkto ninyo. O pumunta kayo kay Vladimir Putin at tanungin ninyo siya kung ano ang nangyayari. Kapansin-pansing balita ngayon ay tungkol muli sa mobilisasyon sa Rusya. Ipinapahayag ng Wall Street Journal na tinitingnan pa rin ng mga otoridad ng Rusya ang posibilidad ng panibagong mobilisasyon pagkatapos ng mga halalan sa State Duma ngayong Setyembre. Dito tumutukoy na sila sa datos mula sa Amerika nitong Setyembre. Sa halalan sa State Duma ngayong Setyembre, binanggit sa publikasyon na bumaba ang bilang ng mga sundalong kontraktual na pumapasok ayon sa datos. Humadlang ito sa plano ni Putin na sakupin ang buong Donbas. Kamakailan inamin ni Dmitry Medvedev na talagang bumagsak ang daloy ng mga sundalong kontraktual. Ano ang mapupulot natin dito? Suriin natin mabuti ang sitwasyon. Hindi nangangahulugang may tiyak na plano para sa kapayapaan ang sinabi ni Marco Rubio, kundi isang maingat na pahayag lang tungkol sa layuning tingnan ang posibilidad na maipagpatuloy muli ang negosasyon sa mga susunod na linggo. Malinaw na magkaiba pa rin ang posisyon ng bawat panig na yon.
Ipinahiwatig din niya na suportado ng Estados Unidos ang mga pag-atake sa loob ng Russia bilang estratehiyang pamimilit para sa kapayapaan. Tuloy pa rin ang pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis at lohistika ng Russia gaya ng dati kahit bago pa ang pahayag ni Marco Rubio. Walang nagbago sa sitwasyon. Mga posibleng senaryo sa susunod. Ano ang susunod? Ang unang senaryo, sa loob ng isang linggo ay maaaring magkaroon talaga ng anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga panig. Maaaring maganap ito sa pagbisita ng mga espesyal na sugo ni Donald Trump sa Ukraine at Russia. Paalala, sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay inaasahang pupunta sa Kyiv sa susunod na linggo at pagkatapos ay sa Moscow. Malinaw na may pagtatangkan makipag-usap dito lalo na't noong Hulyo 28 ay tinalakay ni na Trump at Zelensky ang paksa. Ang ikalawang senaryo ay ang tuloy-tuloy na pagtaas ng pag-atake ng Ukraine sa logistika at oil refinery ng Russia, anuman ang diplomasya, dahil ito lang ang paraan ng kanilang pagpuwersa. Na tunay na hawak ng Ukraine sa kasalukuyan. Ang ikatlong senaryo, kung tama ang pahayagang Wall Street Journal tungkol sa mobilisasyon pagkatapos ng eleksyon sa Setyembre, maaring ito ang maging sagot na hakbang ng Russia para sa paglala ng sitwasyon sa mismong sandaling yon, kapag ang diplomatikong usapan ay nagsisimula pa lamang magbukas. At malinaw na mula sa panig ng Russia, ito rin ay magiging isang pinag-isipang hakbang. Ibig sabihin, sa ganitong paraan susubukan nilang biglang palalain ang sitwasyon upang subukang makuha ang pinakamalalaking konsesyon sa negosasyon. Konklusyon, sinabi ni Marco Rubio na pag-aaralan ng administrasyon ng Estados Unidos sa susunod na linggo ang muling pagsisimula ng negosasyon ng Russia at Ukraine. Inamin na ang mga posisyon ng bawat panig ay pinaghiwalay ng medyo malinaw na mga pulang linya. Sa araw na yon, inatake ng Ukraine ang dalawang oil refinery at malaking logistics hub ng Wildberry sa Russia. Isang estratehikong paliparan at isang unibersidad na gumagawa ng mga drone na nagpapakita na ang kampanya ng militar na presyur laban sa mga mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso, hindi ito humihinto kahit isang araw habang umiiral ang prosesong diplomatiko na ngayon ay nasa antas pa lamang ng intensyon. Ngayon, kailangan nating gawin ang lahat para mapataas ang halaga ng digmaang ito sa mga mababangis na Ruso hanggang sa maging mas mura para sa kanila na tapusin ang digmaang ito. Iyan sa prinsipyo ang kasalukuyang estratehiya ng Ukraine. Dito ko tatapusin. I-comment ang opinyon at konklusyon nyo sa episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.